So, hello guys, welcome back to my channel and I'm Jeff the Dev. So, I'm here to talk about operators and meron tayong apat na operators which is logical, relational, arithmetic, and compound. So, anong ipag-uusapan natin yan isa-isa? So, anong logical? Logical, yan yung and, or, at not. Basically, minamultipla na lang yung boolean value. So, print. Let's say, try natin yung end. Tapos gawa tayo ng variable ko na 18. National. Sulat yun na. So, ang logical, ginagamit sa if statement or sa, pwede nyo na lang pwede nyo naman i-print para malaman nyo kung true or false yon yung value. Let's say, age is equals to 18. So, 18 naman tayo, so check to, so true yan. Pero, kung lalagyan natin ng and, ibig sabihin, kailangan both condition must be true. National is equals to Filipino. Ibig sabihin ng dalawang equals is equals to. Sa relational yan. Pag-usapan natin yan after ng logical. So, true yan. Kasi kailangan both condition must be true. Pero kung gagamit ka ng or, kailangan one of the condition must be true. So, yun ibig sabihin yan. Kung false to, pero true pa rin yan. Basta, kung hindi to true, di rin to true, edi false. Pero kung isa dito is true, edi true. Ano lang ibig sabihin yan. Kita nyo, false, since kailangan both condition is true, else false siya. Ito naman, since yung nationality is Filipino, ito, tapos yung age natin is 17, which is not true. Pero tama naman yung national natin, true pa rin yan. So, ang pang-apat natin is yung not, pangatlo natin is not sa logical. But basically, parang kung true yan, gagawin natin false. Kung false is gagawin natin true. Let's say, age is equals to 18. Diba 18 yan? Let's say, 18. Diba true yan? Pero pag nilagyan natin ng not, by the way, pag gagamit ka ng numbers, kailangan naka-parenthesis. Else hindi siya gagana. So, kung true yan, since true to, gagawin niya lang false. Babalik na rin niya lang false. Kung hindi to true, let's say age is, let's say yung 17 is equals ba sa 18? Hindi. So, kung false to, gagawin niya na lang true. Kung true to, kung 18 is equals to 18, true siya. So, gagawin niyang false yan. Kung true yan, false. Kung false, to true. So, yun lang yung logical. So, pangalawa, relational. Meron ito yung example noon, yung kanina, yung is equals to, ibig sabihin is equals to, or pwede naman is not equals to print. Ibig sabihin na is not equals to, parang same lang siya dito. Pero ang pinagkaiba lang ng is not equals to dito sa not is parang may restriction. Hindi yung sa is not equal to, hindi niya gagawin kung false yan, gagawin yung true, hindi ganun yun. Kung may restriction, let's say, bigyan kita ng example na age is not equal to 18. Ito, example, ibig sabihin nito, kailangan yung age natin is not equals to 18, else magiging false siya. Kung 17 tayo, true yan. Basta hindi siya 18. Okay. Diba? Kahit na hindi niya babalik na rin yung boolean value. So, yun lang yung sabihin ng is not equals to true. Pwede rin natin gawin 19. Basta hindi siya 18. So, ang susunod naman, yung arithmetic, basically, yun yung basic math operation. Alam nyo na yun. Yung print 1 plus 1, print 1 divided 1, print 1 times 1. By the way, yung times kailangan naka-asterisk.
halos hindi siya gagana pag ginawa niyang x. Tapos, 1 minus 1 plus minus divide, and so yun lang naman ibig sabihin ng arithmetic. Oops, ano ito? So yan lang, 1 times 1 divided 1 1 times 1 1 minus 1 0. So ano yung sabihin ng arithmetic? So susunod natin lastly yung compound. So ano ang compound? Ibig sabihin nito sa document operation, Roblox documentation, sabihin niyan, gagamit ka lang ng compound kung yung value mo is equals to sa, let's say, ito basahin mo, you can use compound assignment operators to set a variable equal to the result of an operation where the first parameter is the variable current value. Ibig sabihin, kung ano yung number ng variable mo, yun yung yun yung gagamitin natin para i-plus sa sarili niya. Let's say, kung yung value natin is, let's say, compound, ibig sabihin yan, oops, x what plus plus, ibig sabihin yan, kung ano yung value ng variable natin, yun yung gagamitin natin para i-plus sa sarili niya. Then, so, oops, bawal pala din. By the way, bawal ka gumamit ng compound operator sa print kasi nag-error siya. So, kailangan sa labas siya. Bawal siya dito sa dulo. Since may print ka lang yung unang values nang hindi pa na-add. So, kailangan nasa unahan siya. Tapos, ipa-plus niya lang. Itong compound, din yung sabihin ng plus equals or increment. Oops, baliktad. Ibig sabihin yan, kung ano yung value ng variable natin, ipa-plus lang natin sa sarili niya. Or sa number, pwede naman sa number. Let's say, 10 plus 2. Instead na ganito pa kasi gagawin mo, local result, plus 2. Ganito lang naman yun, parang parehas lang sila. 10 plus 2, 12. Ganun lang ibig sabihin yan. Parehas lang naman sila. Oops, sorry. Yan, parang ganito lang ibig sabihin ng plus equals, parang ipa-plus lang natin dito sa 2 na 10 plus 2, or pwede din na plus 10 plus 10, 10 plus 20, 10 plus 30, 10 plus 40, etc. Ito rin, gano'n rin siya. 20. Parang parehas naman sila, pero mas pinaikling version lang to, yung compound. Ganun rin sa minus equals times times equals. So, ibig sabihin, yun lang yung ibig sabihin ng compound.
So, I hope na may natutunan kayo sa video na to. Kung wala man, okay lang. I-repeat nyo na lang yung video or look up in the Roblox Studio documentation. So, ayun lang. Mag-upload ako mamaya ng another Roblox tutorial series for the next video. So, yun lang. Okay.